Nababahala isang grupo sa paglobo ng budget para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Mula sa halos 27 bilyong piso sa ilalim ng National Expenditure Program, naging halos 64 na bilyong piso ito sa Bicameral Conference Committee. Saksi, si Rafi Tima. Sa ilalim ng National Expenditure Program, 26.9 billion pesos ang panukalang budget para sa programa ng DSWD na Assistance of Individuals in Crisis Situation o AICS. Pero kanina, itinaas ito ng Bicameral Conference Committee sa 63.9 billion pesos, mahigit doble sa nakasaad sa NEP. Madalas daw kasing maubos ang AICS dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Pagdating ng around October, November, humihingi na po kami ng QRF kasi sunod-sunod po yung bagyo. Ngayon nga, bagyo pa lang po, nung panahon po eh. Nagkasunod-sunod yung Abra, etc. Ngayon po may earthquake po eh. So they really need a bigger budget for this, Mr. Chair. That is a very good point po, Senwin. We no longer have unprogrammed appropriations allocated for AICS. So kung halimbawa po, kulangin po tayo ng pondo sa AICS sa taong 2026, wala na po tayong paghihilaan because there's no longer any legal basis for us to be able to pull any other funds that can augment AICS. Ayon sa Grupong Bayan, nakababahala ang paglobo ng budget ng AICS. Ang desisyon raw ng BICAM ay pagpapakita na buhay ang pork barrel system sa 2026 budget. Matagal na raw nagagamit ang AICS bilang patronage fund ng mga mababatas na may malaki umunong impluensya sa pamamahagi nito. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, may inilagay silang anti-patronage provision. Meron kami anti-patronage provision na mas tight. Pag titignan natin yung 2026 budget natin, it gears towards local recovery. Iginit din ni Gatchalian na walang pork barrel sa budget. Wala umunong basihan at grossly misleading ang aligasyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na naglaan umano ang Senado ng 17.9 billion pesos sa pork barrel fund ng LGU. Ayon kay Tino, tinapyas ang pondo para sa mga rank and file na empleyado ng gobyerno. Makikita mo yon sa section ng MPBF, sa budget at saka sa allocations to local government units. Special purpose funds. Pinabulaanan din ito ni Senador Ping Lacson at sinabing inilaan ang pondo para pataasin ang subsistence allowance ng mga uniform personnel. Unang-una, yung realignment ginawa papunta sa mga subsistence allowance ng uniform personnel. Mag-aaral siya ng budget. Sabi pa ni Lacson, trabahong tamad o may mali siya ang akusasyon ni Tino. Alam ni Senator Ping yan, either siya ang tamad o ignorante sa sariling budget na pinasa ng Senate or nagmamaang-maangan para pagtakpan yung ginawa nila doon sa pondo na dapat ay para sa government employees. Sa pagpapatuloy ng BICAM ngayong araw, pinuna ang pagpapalit ng proyekto ng Department of Agriculture. Sumunod kasi ang kalihim ng DA para baguhin ang listahan ng mga farm-to-market roads na nauna nang naaprubahan ng BICAM. Nagkakahalaga ng 8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong pinalitan. Bagamat walang dagdag na pondo, pinalitan daw ng kagawaran ng mga proyekto dahil ang unang isinumit ng listahan ay hindi aprobado ng kalihim dahil siya ay naka-medical leave noon. Ang bagong listahan ay base umano sa pag-aaral na ginawa ng DA para matiyak na ito ay makompleto at lubos na mapakinabangan. Mariin naman ang pagpuna rito ni Senador Loren de Garda. Matagal na raw problema ng mga ahensya ang paghahabol ng proyekto. Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon, pwede palang magpalit. Palitan namin lahat ng laman, pareho naman ang level eh. There has to be some discipline in government. Kagabi, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang malaking ibinaba ng budget ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. Mula sa 700 billion pesos, 35 million pesos na lang ang naiwan dito para sa pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH Program. Mr. Chair, ano nangyari dito sa pambansang pabahay para sa Pilipino? Hindi po ba ito ay isa sa mga flagship programs po ng administrasyon? Ayon kay Senador Gatchalian, naapektuhan ang pag-implement sa programa dahil nagkaroon ng reforma ang kagawaran. Mismo ang DSUD din daw ang nagsabing alisin na sa 2026 ang budget para rito. Hindi nila nagagamit. At sabi nila, in fact, pwedeng ilipat sa ibang departamento. Yung portion naman ilipat sa NHA. Mungkahi naman ni Tulfo, isubsidize na lang ng gobyerno ang mga subdivision at condo units na tinirhan noon ng POGO workers na pinaalis na sa bansa. Naipasa na rin kagabi ang budget ng Department of Agrarian Reform na nagdagdag ng budget para sa pagpapatayo ng mga bagong tulay at kalsada papunta sa mga agrarian reform areas.
Gayon din ang budget ng Department of the Interior and Local Government na may dagdag na 23 billion pesos. May dagdag ding 4.25 billion pesos sa inaprobahang budget ng Department of National Defense para sa pagbili ng bagong air assets. Inaprobahan din ng BICAM kagabi ang 889.2 million pesos na budget ng Office of the Vice President. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.